Sir, patanong po sir, yung mga lumang bagon, saan po nyo dadalhin? Okay, currently po, yung Metro Manila, dahil itinigil natin ang pasada sa Metro Manila, no, nagpapatakbo tayo ng mga trains o pasada sa south. No? Meron doon tayo from Lucena to Naga, Sipocot to Naga to Legazpi, no? At meron din tayo sa Quezon, sa Lucena. Gusto nga natin, dagdagan yan at ituloy-tuloy na from Laguna to Quezon, all the way to the Bicol region, from Sipocot to Naga to Legazpi City. No? Yan po siguro mapag-uusapan yan sa budget hearing namin, which is scheduled for next week, no? Kung ano ang plano ng PNR sa mga darating na panahon while we're constructing, no? Kasi of course hindi naman pwedeng tumigil ang PNR, so while we're constructing, dilipat natin silang lahat ng Bicol, and in Bicol doon naman tayo nagpapatakbo. Sir, yung mga kapatid natin o kababayan natin dito sa South, particular na sa Mindanao, nagtatanong sir, always na tinatanong nila, kamusta daw yung Mindanao Railway Project? Opo. Yan pong Mindanao Railway Project, meron pong proponent for the Mindanao Railway. Yung proponent po, nakipag-meeting na ho sa ating mahal na kalihim, Secretary Bautista, at nakipag-meeting din ho yan sa ating mahal na kalihim from the Department of Finance, Secretary Recto. The proposal is currently being evaluated. Kasi ho, dadaan din yan sa different agencies like DANEDA, and then aakyat ho yan sa PNR Board for final approval. Pero, syempre, pinag-aaralan at sisiguraduhin na yung project is viable. And it looks like it's viable naman. No? In fact, nung nasa Mindanao ang ating mahal na Pangulo, he was the one who mentioned that he wants to do the Mindanao Railway. Yung from Davao to Digos to I'm not sure yung areas in Davao, but Davao del Sur to Davao del Norte. Tagum. Oo, Tagum. So, in order ng ating mahal na Pangulo to look for funding, for the Mindanao project, meron na, may nag-propose na, inihintay na lang yung evaluation once it's approved, at least the funding source, then that's when we start to construct and move forward with the project. Sana sa lalong madaling panahon, kailangan po yan ng mga kababayan natin sa Mindanao. Good morning, Chairman. Good morning. Tanong ko lang po itong ilang porsyento na po ba ang nagagawa mula Tutuban hanggang Clark? At kailan po ang partial operation o full operation? Dito sa Tutuban, hindi pa, in fact, nag-uumpisa ang construction. But from Valenzuela to Clark, over 60%, close to 70% finished na ho yan. In 2 years, kasi election time na, next year election, by end of next year or early 2026, matatapos ho yan. And mag-i-inaugurate ho tayo sa phase 1. Hopefully, we can start running trial trains by then. Alam po ninyo, mahirap mangako at mahirap magsalita ng tapos. Pero sa nakita ko, konti na lang, matatapos na Nakikita nyo naman na kung nagagawi ho kayo ng Bulacan at Pampanga, tignan ninyo. Norte. Halos patapos na hanggang Valenzuela. Siyempre, mahirap magsalita, lalo na baka mamaya, ako ang anuhin ng mga tao, pero nakikita ko malapit na. At
excited kayo, excited ako, excited tayong lahat. Especially yung mga sasakay. No? Chairman, yun nga po kagandahan sa may party ng Clark, no? Sa may part natin panorte. Oo. Halos yung station doon, tutok doon sa airport, Clark Airport, Oo. ang ganda. Yes. Kaya nga po, talagang sinadya ho natin yan na i-align sa Clark Airport at meron po access, no? From the Clark Airport to the Clark Station para madali na sumakay ang mga kababayan natin sa Clark Airport at madali rin na sumakay sila sa Clark train station para makarating sila ng Maynila. No? Ang talagang ginagawa natin dito, we need to decongest. No? Even the airports, we have to utilize regional airports in Clark, gumagawa yata sila in Bulacan, and in other places. Even the airports, not only do we need to modernize the airports, but we need to strengthen the viability of the regional airports. Ako nga, iniisip ko, why not even the Subic Airport, dapat i-utilize yan no? Sa SBMA. Ako po, tiga-Olonga po ako, no? There was a time na ginagamit talaga yan, nung time na Pandemic. nung time na adjunct pa yung yung Base. Oo. Well, during the time of the base, ginagamit ng US military yan, no? But when it became a free port, ano yung company na nagdi-deliver? FedEx. Ginagamit na. It was being utilized by FedEx, so, sana ma-utilize more yung mga regional airports ng Pilipinas and katulad halimbawa, pupunta ka ng Legazpi, pupunta ka ng Bicol, napakatagal ng biyahe. Alam niyo po ba na from Manila to Legazpi City, Bicol, magbabaneho ka o sasakay ka ng bus, 12 oras, baka hindi na. No? At medyo lumak-lumak pa yung daan. Mahirap talaga, kawawa pa ang kababayan natin. By train, mabilis yan. No? Yung mga current bago natin, iba ang condition yan, still, it's better. But if we can do the modern train system also in the Bicol region, then I think it will be a big help to our kababayan sa Bicol. Last question. Chairman, siguro matigil ang pasada dito. Ilan po bang mga provided na masasakyan? Alam ko merong alternative na masasakyan ng ating mga kababayan. Ilan po ba ang provided? Meron po merong pin-provide kami ng mga buses. That flies around the streets of the PNR routes na apektado at these buses serve the affected routes of PNR nung magsara kami. Pati yung ridership namin, which is siguro nasa mga 20,000, a little over 20,000 passengers. Marami yung yan. Before, every 15 minutes, dumadaan yung mga, yung mga buses na yan, sa ngayon, baka nabawasan dahil depende sa mga areas kung saan maraming sumasakay. Kung saan maraming hindi, kung saan konti na lang ang sumasakay, baka nabawasan na dahil may mga other modes of transportation naman na available doon sa mga areas. Okay. Last question. Last question. Meron pa? Okay, sige, go. Tanong ko na po, Chairman. Ano mga amenities sa loob ng bagon? Itong bago, meron bang mga coffee or restaurant? Mga malayong travel? Ang amenities lamang, ang may papangako ko, itong mga trend po na itong malilinis, air condition, Conveniente. Kumbaga. convenience, comfort and convenience for the people. Pero habang ako po ang chairman dito, I'll make sure na they are well maintained. Hindi po tayo papayag na dumating ang panahon na maluma yung mga tren na yan, hindi ako papayag. At babaho, hindi ako papayag na mabaho, luma, yung mga banyo, madumi.
Yung mga istasyon natin na no. Kumbaga, Chairman, ang gusto niyo iparating sa mga ating mga kababayan, bilang isang pasahero at isang namumuno, maging disiplinado tayo lahat. Katulad ng sinasabi ng ating mahal na Pangulo, maging bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Yes, sir. Bagong mukha, bagong pag-asa sa bagong Pilipinas. Yun. Alam po ninyo, mga Pilipino, disiplinado naman tayo. Naniniwala ako dyan dahil pag nasa ibang bansa tayo, sumusunod tayo sa rules and regulations. Ano? Dito sa Pilipinas, basta ipapatupad lang, lahat susunod. Walang VIP treatment, walang special treatment. Lahat pipila. Kung sino ka man, pipila ka. No? Inumpisahan na ko yan. Ginagawa na kayo yan. At we have to keep these facilities clean. We have to keep the passenger traffic orderly. No? And we have to maintain our trains in the best possible way. We have to keep it safe and secure. Bago pumasok sa mga istasyon, merong mga x-ray machines, no? Titignan kung bawal magdala ng baril, obviously, bawal magdala ng mga kutsilyo, whatever, no? Kasi gusto natin ng mga pasahero natin, they're not only comfortable, they're not only conveniently seated in those trains, but also that they're safe and that they're secured, no? At yan po, ipapangako ko yan na ipapatupad namin ang mahigpit yan dahil pagdating sa bagay ho na yan, mahigpit po ako dyan. Gusto ko orderly at malinis. Katulad sa atin sa Olongapo. Kami mga tiga Olongapo, disiplinado kami. Sumusunod kami sa alituntunin, no? Kaya dala-dala ko po ang mga natutunan ko sa probinsya namin dito sa Maynila at dadalhin ko po yan dito sa train system natin, ano? Ang mga itinuro sa amin ng mga magulang namin na dapat malinis tayo. Pati yung pagsakay sa train, bawal siguro yung nakachinelas o whatever, no? We have to keep this, the train system, we have to respetuhin po natin itong bagong facilities, itong bagong train system. Yes, sir. Follow-up question lang po, Chairman. Dito po sa may Kalumpit, Bulacan. Natanong po kasi ng viewers ko na parang bumagal yung construction sa Viaduct at saka station. Yes, Mayroon po bang right of way issue po? Meron po, meron konting inaayos lang naman na issue. But currently, we have found a way to resolve it. So construction will again recontinue. Diyan po kasi hindi mo maiiwasan. Pero look, kung almost 60% finished na yung the entire from Clark to Valenzuela, no? That means yung mga problema, yung mga right-of-way, ROW, no? Minimal. Yung mga ISFs, no? Formal and informal sectors, nasusolusyonan, no? At yung model na nagagamitan sa Maynila, nagagamitan sa Laguna, no? Hindi naman walang madali sa buhay natin. Talagang lahat tayo dadaan sa mahirap Proseso. dahil sa proseso. Binabago natin ang Pilipinas. Pag binago mo ang Pilipinas, hindi mo madali yan. Mahirap yan. Alam ng ating mahal na Pangulo, yung bagong Pilipinas slogan, alam niya, hindi madali yan. Pero, yung pupuntahan natin maganda. Kaya pipilitin natin na, na salubungin anong hirap man ang suungin. sasalubungin natin dyan. Thank you, sir. Thank you, Okay. Chairman. Chairman, Maraming salamat.